Kanina, akala ko may oras pa para magpahinga, pero hindi na pala pwedeng patagalin to. Kaya tapusin na natin to. Dalhin mo na ako kung nasa sisin. Teka, huwag mo sabihing lalaban ka pa. Ikaw ang bahala. Pero ubos na ang pasensya ko sa'yo. Tumabig po kayo. Emergency po ito. Mitsumi! Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Ang sabi ni Bunsi, pumunta daw ako dito. Yun lang. Ikaw ang tumapos sa mga taga-Katanagang, hindi ba? Kung hindi ka ang gumawa nito, sino? Grabe ang lagay nila. Ang brutal ng ginawa sa kanila. Mitsumi... Huh? Maya, Mitsumi, kuya, nabuwag na samahan natin. Wala nang Katanagang. Teka! Sandali lang! Nasaan si kuya? Ano nangyari sa kuya ko? si Sinang, imposible! Hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Simula sa araw na ito, ayoko na kayo makita muli. Si Sinang gumawa nito? Siya bang may gawa? Pampira naman, walang pasero ngayon ah. Mukhang mag-aabonan na naman ako nito para sa gasolina. Oh. Ayos, may pasero na rin. Oh, ano na naman ito? Mahirap na to. Baka masangkot pa ako sa ginawa ng taong ito. Huwag ka maglala, magbabayad ako. May dala akong credit card. Sa lahat ng pasero, bakit ito pa nakuha ko? Baka madamay ako dyan sa kung ano binabalak mo, ha? Doble ibabayad ko sa'yo. Basta dalhin mo ako sa lugar na to. Pero hindi ko alam yan, eh. Alam mo yan, Manong. Oo. Optical ID. Ba, may retinal scan pa. Bigatin pala siya. Emi Isuzu. Masama ang kutob ko sa babaeng ito. Bakit kaya? Bakit kaya ginawa ni Sinang bagay na to? Kasalanan ko to. Ang gusto ko, samahan mo ako habang buhay. Sobra na siya. Ako ang pipigil sa kapatid ko. Teka! Teka, sandali! Bakit di ako makagalaw? Pamilyar sa akin ang logo na to. Lumilipad na phoenix. Sa gising ng pamilya ni Mitsumi. Hindi ba pinagsisilbihan ng pamilya ng Isuzu at Kusunoha ang mga Takayanagi? Ano kaya ibig sabihin nito? Magkakutsaba sila. Ah! Ipara mo yung bulok na taxi mo! Bilis! Huwag ka papara. Bawa na kayo sa akin. Wala akong kanalaman sa away nyo. Bumaba na lang kayo. Bumaba kayo. Pag pumara ka, tatapusin ko tong babae.
Tapos sila naman ang tatapos sa akin. Tapos mumultuhin namin dalawa tong taxi mo. Hindi ka namin patatahimikin. Araw-araw kaming uupo dito sa likod. Tatakutin namin ang lahat ng sasakay dito. Wag naman. Oh, napakamalas ko talaga. Paano to, sir? Harangan natin Sara para mapatigil sila. Wag muna siguro. Nakasakay din sa taxi na yun si Miss Isuzu. At hindi natin alam kung saan lugar sila pupunta. Oo, wag muna. Sundan muna natin siya. Bakit ba lagi na lang akong ganito? Pinanganak yata ako malas. 20 taon na ako namamasada. Hanggang ngayon hindi pa rin ako umaasenso kahit konti. Ang bihira talaga. Ang bisis ko nga eh. Lagi na lang umaangal na umaga na ako umuwi. Pinagbibintangan pa ako ng bababae ako. Yan lang, umaangal ka na. Paaliwala yan kapag narinig mo kung gaano kalaki ang problema ko. Huh? Kanina, sinipa ako ng babaeng ito. Tapos binundol ako ng kotse. Tapos yung motorsiklo kong pinakamamahal ko, total wreck. Kahit pang spare parts, hindi na mapapakinabangan. Hindi pa doon nagtatapos yun. Kailan lang nalaman ko na pinakamatalik kong kaibigan na isa palang traidor. May pambihira siyang kapangyarihan na tumatapos siya ng mga tao. Sayang siya. Lakas-lakas niya pero sa maling paraan niya ginagamit ang lakas na yun. Maya! Hindi ako papayag na saktan kanila! Yun ang unang pagkakataon na nakita kong kapangyarihan sa mga mata niya. Grabe siya talaga. Ang hirap paniwalaan na ganun kalakas ang lalaking yun. Kung kumilos ka, parang kontrolado mo na nga talagang kapangyarihan mo. Ang Chok Turenki, hindi ako pumayag na hawakan mo ang espadang yan. Bakit daladala mo yan? Sa palagay mo ba, pwede mong gamitin ang espadang yan porket wala dito ang mga magulang mo? Tinatawag ako ng espiritu ng Reiki. Katulad ng dati, gagamitin ko ito. Para protektahan ang kapatid kong si Maya. Boss, nandito na tayo. Uy! Huh? Uy! Bossing! Pasensya ka na, Manong. Nakatulog lang ako sa biyahe. Pakibuksan ng pinto. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Gusto mo pa rin bang bumaba? Alam mo, Manong, siguro nung umuwi ka, may dala kang ebidensya. Yun siguro ang dahilan kaya pinagalitan ka ng misis mo. Baka may lipstick ka sa pisngi. O baka may regalo ka galing sa babae mo. Kung makitaan mo misis mo ng gano'n, anong gagawin mo? Matutuwa ka ba? Palalampasin mo ba yun ng gano'n-gano'n lang? Kung magkukunwari ka na lang na hindi mo alam, titiisin mo na lang. Malas ko na lang, nabisto kong kaibigan ko. Kaya hindi ko siya patatawarin. Bossing. Good luck. Umpisahan na natin. Hoy, Shin! Nagkita rin tayo. Kamusta ka na? Ano nang pinagkakabalan mo, Bunchi? Wala naman masyado. Tumatambay lang sa tabi-tabi. Okay pala to, no? Kahit saan ka pumunta, makikita ka dito. Saan mo nakuha yan?
Ginagamit namin yan para matrack namin ang energy signature ng katawan niya. Tumigil ka! Sino may sabi sa'yo kasali ko sa usapang to? Pangit! Pangit! Puchin! Bakit ka pumayag na makapuntang taong ito dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na may importante kaming gagawin dito ngayon? Pasensya ka na sa pagkukulang ko, Miss Kusunoha. Hindi kasi ako makapaniwala, pambihirang katapangan na ipinakita ng taong ito kanina eh. Patawad kung hindi ko nasunod ang gusto mo. Ano ka ba? Hindi ka pwede magdesisyon. Huwag mo akong sisihin. Ang totoo may kasalanan ay yung tao na nagbigay kay Mitsumi ng memory stick na may video, hindi ba? Ikaw, Miss Kusunoha, ang gumawa ng makasariling desisyon. Kaya napanood nila ang hindi nila dapat makita. Kaya kinailangan namin siyang bantayan at pasundan kay Miss Isuzu. Hindi ba totoo? Ito naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Hayaan mo sila maglaban. Tingnan natin kung sinong malakas. Pareho naman silang taga-todo high school. Mga daga sa eksperimento natin. Darating naman talaga ang araw na maghaharap at mag-aaway ang dalawang yan. Puchin! Shin, tapatin mo ako. Ano ba talaga ibig sabihin ng mga sinasabi ng singkit na to? Di ba diyan ka magaling? Titingnan mo lang yung tao, alam mo na ang lahat tungkol sa kanya, hindi ba? Sumugot ka nga dyan, ano ka ba? Bunchi, nakakaasar ka na. Lagot ka sa akin. Ang gusto ko lang naman ay makipaglaro sa mga kasama mo. Ang tapang mo! Pumunta ka pa rito para hamunin ako! Kung makatingin ka sa akin, akala mo kaya mo ako! Ay, Shin, huwag mong gawin yan. Lumayo kayo sa kanya. Ano nangyayari sa kanya? Bakit ganito? Sa akin nagagaling ang malakas sa hangin na to. Sa kanya. Executive President ako ng Todo High School sa loob ng 3 taon. Ako si Shin Natsume! Laban na! Mapapalaban ako sa taong to. Si Miss Kuzunoa. Ano ba talagang dahilan niya sa pagpili sa akin? Bakit niya pinakita sa akin ang video na yun? Yun talagang hindi ko maintindihan. Pero, hindi na yun ang mahalaga ngayon. Isang ahas na galing sa kadiliman. Bakit ganun? Parang nararamdaman ko na sa loob ng katawan ko ang ahas na yun. Pumasok sa loob ng bituka ko. At parang kakainin ng puso ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Yan yata yung nababalita akong Ryugan. Oras na para parusahan kita. May tutulungan na naman ako na sinapian. Ano ka bang gusto niyang makipaglaban? Delikado yun. Ano, martial arts niya? Wala siyang alam. Wala siyang alam na martial arts. Isa lang siyang ordinaryong street fighter. Pero kahit na, sa eskwelahan nila wala pang taong nakakatalo sa kanya sa labanan. Isa siya sa pinakamalakas sa Todo High School.
Lagot ka sa akin! Ah! Ilusyon ba yun? Pero naramdaman ko. Anong problema mo, Butchie? Para kang hinati ng espada ko. Natatakot ka na ba? Ibang klase ang estilong yan. Pinapakita niya sa kalaban niya kung ano ang gagawin niya sa kanya kapag umatake siya. Kapag sineryoso ni Shin, wala na ang kalaban niya. Nakakainis ka talaga! Mahirapan talaga ang kalaban niya, hindi makakalaban ng malapitan. Pinagsasabay niya ang Ryugan at Chokto Reiki. Ganyan pala kayo kung makipaglaban dito. Ang dadaya ninyo. Relax lang. Manood ng mabuti. Marami na ako nakakalaban na malalakas sa tao. Kapag sumugod ako, delikado. Pero okay lang. Hindi ako takot sa espada. Hindi ako magpapatalo. Ugali na talaga ng mga tao dito na maging desperado kapag dihado sila sa laban. Delikadong taktika yan. Kung uubra ang ganyan, para saan pa ang martial arts? Imposible! Sobra ka na! Totoo yung ataking yun. Nasaan ka na? Sabihin mo sa akin kung nasan ka, kuya! 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 Shin, Mana, alam mo, minsan talaga. Naiisip ko na napakahina ng martial arts. Minsan naiisip ko na walang kwenta ang martial arts. Tapang, justisya, pagkatao, katalinuhan, kabaitan, kalikasan, kasikatan, ang 7 elemento ng Bushido. Kahit na 10 taon na nagsasanay ang si Shin, hindi pa rin natin masasabing bihasa na siya sa martial arts. Ang masasabi ko lang malakas na siya. Malakas nga siya, pero naging malupit na rin siya. Nahihirapan siyang kontrolin ang mga emosyon niya. Ito ba ang kahihinatnan ng martial arts? Magsasanay ang tao pero susuko naman nila ang kaluluwa nila para lumakas. kung lumaban siya, kala mo naglalaro lang siya. Kilala siya bilang isa sa pinakamalakas sa eskwelahan. May taglay siyang pambihirang lakas. Pero bakit ganon? Ang taong nakikita ko ngayon na hindi dapat tinitingala o ginagalang.愛してねもう